Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po. Welcome po sa ating channel Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Sana kayo malusog at masaya at masigla kasama ng inyong pamilya, at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Salamat po sa Diyos sa patuloy na pinapahiram tayo ng buhay at kalakasan na makapag-live naman muli. Ano po ba yung aking topic ngayon, dahil kanina medyo napahaba. Opo, dahil po yun sa live broadcast din ni Attorney Vic Rodriguez. Gusto ko rin sana mag-live broadcast kanina. Ibig sabihin mag-Facebook live. Kaso lang pagbukas ko ng cellphone ko, nandun kagad si Attorney Vic, nakaumpisa na mag-live. Sinabayan ko na lang din kasi at least kasi gusto ko rin pakinggan at least live. So ngayon, ano bang aking topic ngayon? So ganito, hindi naman bago sa ito na issue, para na naman sa inyong kaalaman at siguro sa ibang mga viewers, followers ko, alam din naman ho ninyo yung status ko po dyan sa trabaho, dyan sa Philippine Coast Guard. Dahil nga dyan sa honorable discharge last June of 2023, June 13 yan, of 2023, I was honorably discharged due to the issue of the re-enlistment, my re-enlistment, which na meron namang directive kay Commandant Philippine Coast Guard. However, during the re-enlistment process, hindi naglabas itong acting CG1 ng discharge order. Ganon. 5 kami doon yung isinama pala. Ngayon ganito, last time, that was I think Tuesday, this last Tuesday, Philippine Standard Time, pauwi na ako galing noon sa Taguig. Siyempre may mga nakausap tayo doon, mga nakakilala sa atin. Iksian ko na lang. Ang sabi ngayon ganito, ang sabi magpakumbaba. So nandun na tayo sa magpapakumbaba, pero ang hustisya hindi po pwedeng magpapakumbaba. Kumbaga ako na nga yung sabihin ko na ba yung apektado. Opo, ako na yung apektado 9 months. So bali next month, that's bali month of March, that's already 10 months. So hindi ko maintindihan bakit na ganun siguro ang sinasabi. Baka siguro sa isang banda uunawain ko, pupuntahan ko, titingnan ko yung isa sa mga iniisip niya. Siyempre official yun Siyempre dyan sa amin sa serbisyo, sa trabaho, pagka-official, ang labas yan parang impunity ba. Siyempre kung administrative case, halimbawa, i-pursue mo siya sa tinatawag na administrative case, wala ka talagang panama, talo ka dyan. Kasi nakita na nga na merong, at the first instance pa lang, sabihin natin yung Murphy's Law, kasi pag merong mali, tingnan natin yung Murphy's Law. Ito, mga tawag nito, tinatawag na mga law ba sa philosophy o sa unawa sa Murphy's Law. Ito. Anything that can go wrong will go wrong. So ganun ang Murphy's Law. Ibig sabihin, ang mga bagay na mayroong pagkakamali that can go wrong will go wrong. Nangyari na nga I was wrong. I was wrong. I was wrong bakit? Kasi nilabasan niya ako ng discharge order bagaman honorable discharge, tapos nakalagay po doon without prejudice to re-entry. Saan ka makakita niyan, honorable discharge, tapos 9 months na ako na nakatenga. Hindi man lang binigyan ba ng ni-review ulit. Sana ni-review ulit. Kasi mali nga yung order So ganun ho iyan. Mali yung order under sa Murphy's Law. Murphy's Law lang muna mali. Tapos meron pa ho tayong batayan dyan, isa. Unahin ko na yung Constitution, 1987 Philippine Constitution, Article 3, the Bill of Rights. So na-violate yung constitutional rights ko. Meron pa ho tayo dyan yung Republic Act.
6656, yung tinatawag na security of tenure. Spinning. Tapos meron pa yan iba, siguro mga iba pa kung sasaliksikin ko, may tinatawag ba na sa due process. However, yung due process sinasabi naman sa RA 6656, kailan talaga may due process. Hindi nga ako din due process eh. Malinaw kasi itong binigay na direktiba ni Commandant is you have to submit the if you have to re-enlist, and then you have to submit an explanation letter together with or coupled with the explanation letter from your unit CO. So hindi nga nangyari iyon. Merong primary kasi na mga protocol din diyan sa isang organisasyon, halimbawa diyan sa Philippine Coast Guard, may tinatawag diyan na chain of command. Tapos meron niyang mission and function din yung bawat opisina. Yung isang mission and function ng isang CG1 diyan is to support doon, i-advise yung commandant. Nandun yan eh. At the same time, kung ganun mission and function mo, na-overlap niya, kumbaga, kasi may direktiba eh. So, paano pang i-advise mo sa commandant eh, may directive na nga. So, ganun ba? Dapat, i-consummate mo muna, hindi nga na-consummate eh. So, itong mga ganitong bagay, kailangan siguro ito ng legal na hakbang in a proper forum, in a proper court. So, ganun lang iyon. Since na naghahanap tayo ng mga paraan para kumbaga, para ba mabigyan din tayo ng hustisya. So, ganun ho siya. Kasi ang salitang pagpapakumbaba, wala ho sa, hindi ho tawag niyan commensurate, hindi ho siya akma. Kasi sa amin dyan, sa mga uniform service o sa iba pang branch of service, may tinatawag yan na commensurate. Kahit ho sa mga companies, mga private, siguro baka gumagamit din sila ng salitang commensurate. Ibig sabihin, akma dun sa level mo ba? Commensurate din doon sa ranggo mo, commensurate sa mga sitwasyon, commensurate sa batas, nga ganun ba? Hindi nga commensurate yun eh. Malinaw yan na there was a clear violation ng mga procedure yan. Oo, meron silang batayan. Halimbawa, meron siyang batayan yung September of 2023, yung Memorandum Circular. However, that Memorandum Circular cannot supersede, cannot quash, cannot suppress those primary laws na naka-enshrine sa ating konstitusyon at saka sa RA 6656, which is yung sa security of tenure. Also the chain of command. So may mga primary laws kasi yan eh. So yun ang ngayon dyan na nakakalungkot. Siyempre siguro kulang na lang sabihin niya sa akin na chief official niya, labanan mo yan. So ganun ba? Siyempre pag dito sa loob again sinasabi ko, diyan sa amin sa administrative, wala dyan. Hindi ka papansinin yan. Siyempre mga official sila nag-uusap dyan. Naintindihan ko yung kalakaran niya sa loob. Hindi ko naman siya pinagbibintangan o naano ko sa lahat. Meron ho talaga na siyempre call niya yan. Kaya nga ating pag-asa doon sa labas na hanap tayo sa labas, yun talaga. Pero hindi ho, masabi ko, hindi ho tama na sabihan ako na magpakumbaba kasi ho masyado ng adding insult to the injury. I was wrong ganun ho. So ganun iyan. So isa pa, kung nation building itong organisasyon is nation building, anong nation building dyan kung sinisira mo yung mga tao? So ganun. Hindi ho pagpapakumbaba yan. Kaya tayo nagpe-Facebook live dito is because not only na mag-air yung ating mga halimbawa hinaing, mag-air ng ating mga prayer sa mga kinaukulan, although hindi tayo nagda-drop name dito. At least the same time, educate din natin yung ating kayo ho, kasama niyo ako, ma-educate din tayo, kasama din tayo sa pag-aaral at sa mga bagay na ito. Kasi sa tamang panahon, kung sakaling mailapat man niya sa tamang forum, makarating man niya sa korte, sa legal, edi mas maganda para managot din yung dapat managot. Kasi una, official ka halimbawa dyan, ako enlisted man. Hindi naman sa atin yung organisasyon na yan eh. Katiwala ho tayo dyan, kaya nga tawag din sa atin, mga public servants tayo eh. So ganun yan. Nakasulat naman yan sa Biblia na yung kanilang Panginoon umalis, tapos yung katiwala, pinagkatiwalaan. Ang ginawa naman ng isang katiwala, siyempre, mas mataas dun sa ibang katiwala, pinagsasaktan niya, pinapalayas pa yung iba. So ganun yung labas niyan. So ang ating halimbawa dyan, yung Panginoon, kasi meron tayong
konstitusyon, meron tayong batas. So ganun. So kailangan natin iparating sa tamang forum ito. Tulad sa akin, naghahanap tayo ng makatulong sa atin para naman malapatan ito ng lunas. Kasi hindi na hustisya ang ginawa eh. So para malapatan iyan ng hustisya, kailangan din ng na maiparating. At sana nga, this coming mga sinitong taon, may masagot din yung ating panalangin at maaksyonan na rin iyan. Kasi kung magpapakumbaba tayo, ibig sabihin, pabayaan na lang na ganunin ka. Hindi na kasi yan eh. Hindi na kasi pagpapakumbaba. Hindi lapat yung salitang pagpapakumbaba kung inustisya na yung nangyayari. Ganun siya. Ngayon, nagsasalita man tayo dito, it's because na naglalakas loob tayo. Siyempre, ang sabi niyan, comfort is never the companion of courage. Siyempre, parang masabi ko na biyaya pa rin ito, bagaman pahirap ito, parang biyaya pa rin. At least nakapag-Facebook live ako, nakarating sa inyo sa inyong mga tawag nito, kaalaman sa ating mga kapwa ko Pilipino. Maikalat ba ito na yung pangyayaring mga inustisya ngayon dito sa Pilipinas, abay kalat na kalat ho. Kung sa mga intelligence community makarating man ito, at least makapag-isip sila, is that a form of subversion? So ganun ba? Kasi naglilingkod din tayo dyan, may mga saving lives din tayo nagawa dyan, may mga contribution din. Bakit na hindi bigyan ng pagkakataon iyan? Pwedeng masolusyonan, bakit ayaw solusyonan? Ano bang pinakadahilan? So at least ganun, at least malaman nyo rin na isa pa rito sa naglalakad sa akin, yung isang relihiyon na gusto akong rekrutin, na ayaw ko talaga dyan. Alam naman ito, kasi nakwento ko naman sa inyo dati, noong 2003, may pumunta dyan sa Coast Guard. Somewhere 2002 to 2003. Opo, ibang lahi, Italiano siya eh. So ganun, so naamoy ko sila. Kita sa muka, kita sa katawan, tsaka naamoy ko. So ganun. Hindi ko naman siya hinahamak, pero basta may ganun ho siya. Ganun ho siya, yung national niya. Ngayon, siyempre yung iba dyan, hindi na lang nagsasalita siguro. Siguro, iniiwasan yung gulo kung ano man. Hindi ko maintindihan. Ang sabi pa ni late Senator Miriam Defensor Santiago ay ito. Pati cellphone ko, ewan ko ba? Grabe. Ayaw talaga, kita mo pati cellphone ko. Yan, education is yan. So ito para ho sa edukasyon din ho nating lahat, para ho sa inyong mga anak, inyong mga relatives, pamilya ninyo, at least ba pagka ganyan yung mangyari, hindi ho nararapat diyan yung magpakumbaba ka. Hindi ho nararapat kasi impunity yan eh. Ganun ho. Wala hong batas na nagtuturo sa atin na gumawa tayo ng mali o sa laulain natin o abusuhin natin yung kapangyarihan. Kung may abuse of authority na, anong tawag mo doon? Meron sa konstitusyon nakalagay yung public office is public trust with utmost ganun ho. So hanggang dito na lang yung aking Facebook live muna. Hindi ho sagot diyan sa ako'y tinanggal na ako'y tinanggal tapos ang pakumbaba ka pa. Hindi ho akma iyon yung salitang pagpakumbaba. At saka yung pagsasabi ng totoo, hindi naman pag-aangas-angasan yan eh.
Kung nagsalita ako halimbawa, sabihin ko halimbawa katangahan, ilapat naman yan doon sa isang nangyari, sa pangyayari. Meron no talagang ganon. Kaya siyempre antayin na lang natin kung saan makarating ito para ho again, hindi naman sa akin yung Coast Guard, hindi naman sa kanila yung Coast Guard, sa mamamayang Pilipino o iyan. Sa inyo ho iyan. Sa ating lahat o para sa ating lahat iyan, mga kababayan ko. Ganun ho iyan. Kung merong pagkakamali diyan, edi siyempre diyan sa loob namin, hindi na ako pwedeng magpakumbaba kasi siyempre ano pang gawin ko diyan? Pabayaan ko na lang na ganunin ako. Forever ako mag-suffer niyan eh. Dami hong mga na-involved diyan sa tulad sa status ko, ang dami hong forever kong dala-dala yan eh. Ganun ho, mabigat to ang ginawa sa akin. So again, shoutout sa aking mga magulang, saka sa aking mga kapatid, mga pamangkin, mga kaibigan dyan sa Iloilo City at sa mga kasama ko dyan sa Philippine Coast Guard, mga kaibigan ko. So bahala na kayo sa iba dyan. Sa mga galit kayo sa akin, bahala kayo. May pananagutan din naman tayo sa Diyos niyan eh. Ganun lang ho iyon. At yung lahat naman ng ating gawa, susunod naman yan sa ating. Ganun lang ho iyan. Kung dito sa lupa, nakakaligtas kayo, nakakaungusan yung mga kasama nyo, ganun yan. Pero dun sa kabila, ay wala akong palakasan doon. Ganun lang iyan. So again, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ang karangalan po sa Diyos. At again, ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Amen.